Round 15, Day 2. Dito ngayon, the 10, Las Piñas City. Unang laban ng gabi. Shoutout sa lahat na kasama natin dito. Flip top mag-iay sa parating natin. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. Bagong labas nga pala, Hype Beat, Flip Top, Collaboration, Old Gods, Silifinian, dalawang colorway. Meron din syempre available online na dyan rin sa likod. At bagong magkaupusan, baka pang regalo nyo sa Pasko. Lahat ng mga represent collab, nakikita nyo dyan na linya-linya, bagong labas din yan, mga bagong disenyo. High Minds, Black Manila, Crown Manila, lahat-lahat. Shoutout syempre sa Flip Top staff at lahat ng MCs na bumubuo ng liga. At sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Harlem. Sana huwag ka mabigla, di ka lamigin, baby. Nandyan yung light up sa tabi, sige I'm lazy. What the fuck you talking about? We ain't never running out. May tira pa tayo dito mga AGs. Shoutout, Crown Manila. Dahil natalo ko kagabi, Black Manila, sige. Tsaka, ayun lang, Odat Namat, tsaka kay Katana na din. At sa kaliwa naman, Las Piñas City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Katana. Alam ko, di madali ang tanggapin. Abot kong maling-mali kang banggain. Eto si boss, sa aking sisindihan na din. Kumalma ka lang muna, wag mo munang sapakin. So, Katana, Las Piñas Dog, 7 Heads, Mongol Unit, Notorious, Black Manila. Pinag-usapan na nila. Umayag naman si Katana na mahulan si Harlem. Tig-2 minuto dapat. Non-tournament battle to. Pakinggan natin. Unang banat, Round 15, Day 2, Harlem. Yeah! Ilang years na akong bumabatel. Sa tinagal-tagal sa wakas. Halos lagpas isang dekada. Ngayon dumating din ang inaantay ko at last. Kaya mortal sin para sa akin, ang palagpasin ko ang chance na ako naman ang babanat sa kalaban ko ng bulol sa R-Bars! Ahon din! Lamang daw siya sa akin pagdating sa angles. Uwe, sabihin mo muna, Protractor. Sobrang bulol mo sa R, pag nagdodota ka, otoban sa'yo si Trent Protector. Paano ako kakabahan sa mga rimat bara na nanggagaling sa yung boses na hindi mo nga kayang banggitin yung pariralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? Yung ngayon ko lang napagtanto na ito palang dalawang to ay mayroong kapangyarihan sa R. So, mahirap tong dalawang to maging kung halimbawa si Smaglas nasa katawan na ito ni Harlem sa Katana, mahihirapan si Sir Smaglas banggitin yung brr. Kasi dati nung bata pa ako, pag nakapakinggan ko si Sir Smaglas, parang pagkatapos niya mag-rap, diba, masyadong mabilis, biglang may brr. Putang ina, paano kung itong dalawa? Fuck! Game. Relo, Rolex, o time! Pag ikaw dahil dyan sa katarantaduhan mo, napunta ka ng impyerno, Berhel, ang parusang ibibigay sa'yo ni Satanas, habang buhay kang pakakainin ng Ferrero Rocher. Di ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. Moisturizer. Talagang mawawala ng oxygen tong Katana pag binuhusan ko ng metal deoxidizer. Hinugin ko pa para sa inyo mabuo lang yung multi, yung packing shit. Na ganyan style mo? Para magtunog random, kumukuha ng random line sa internet. Tapos gagawin punchline para pagdating sa battle, tunog witty at iba ang hugot. Kaya yung estilo nito, isa lang weakness pag yung wifi nila nabunot. Sa idol nyo to, di ba? So napanood nyo ba yung laban nito? Kay Kiluwa sa Ekisan. Yung kinuha nung kalaban niya, yung camera, tapos siya'y inalisan. Kita ko inis mo dun. Parang si Shernan, kagabi. Pero tong tanong ko, sagutin mo para lang malinaw. Alam nyo ng gabi yung event, tapos sa court nyo gaganapin, puta ba't di pa kayo nagpailaw? Common sense, di ba?
Sa laban na yun, shinout-out mo pa yung mga anak mo. Sabi mo hindi na sila madadamay sa mga battle mo. Wow! Eh di ikaw na mabuting haligi. Tapos ender mo sa same round, shinout-out mo naman yung ex ni Kiluwa na i-PM ka kung naghahanap siya ng malaking tite. Agago pala to eh. Kasi isipin mo, Lods, ayaw mo nga madamay yung mga anak mo, pero sa sinasabi mo, sinisira mo yung pamilya na iyong nabuo. Talagang ang tahanan magigiba pag yung haligi palakantot. Di mo ba naisip yung maramdaman ng asawa mo, ha? Kung hindi, sige, I'll speak for her right now. Pumatil ka sa court na walang ilaw and at the same time, sa tahanan nyo, you're putting the lights out. Takina, pero ganyan kayong mga bagong MC, eh, no? Favorite nyo yan, yung mga mandamay ng mga pamilya, ungkat pass battles, yung mga paborito nyong pandis. Kung malaman, kung mga battle MC ba kayo, o mga chismosong archaeologists. You know, style marking, tapos sabi niya sa ganto bars, diyan ka magaling. Katunayan, ikaw dyan ang leading best. Ikaw ang patunay na may future sa Pilipinas ang pagiging marites. Kasi alam mo gano'ng kahasil yun, tol? Nanonood kami ng battle mo, tapos may babanggitin ka na sinabi yung kalaban mo sa dati niyang laban. So kailangan namin i-post yung pinapanood namin, hanapin yung sinasabi mo para lang kami maliwanagan. Ha? Wala kang konsiderasyon. Ang binigay mo lang sa aming impormasyon, yung pangalan ng kanyang ka-match up, utang na loob next time na maggaganyan kang reference, bigyan mo naman kami ng timestamp. Para alam namin, gago ka din eh, no? Dahil pa namang umaasa na in the future, maging top tier ka dito sa liga pag nagtagal-tagal. Kaso paano ka magiging future ng battle rap kung nabubuhay ka lagi sa nakaraan? Kahit ano pang nakaraan kong nakalkal mo at planong ianggulo sa akin dito sa flip-top, tandaan mo wala nang talab sa akin yan kasi sa asawa ko palang sanay na akong Pasko lagi binibring up. Kayo, ultimo sa comments, i-reference nyo. Sa kanila, automatic yan. Konting wordplay, 4-bar setup, kasi enderan ng mga homo-avic bars. Punyado na yung tao, tol. Pitihon nyo naman yung kanyang puwet, bibig, dik at bayag. Kung puro kababuyan, binibigay nyo kay Enigma, alam mo, binibigay ko sa kanya, gig na bayad. Lakas pa ng loob mo. Natirahin si Manda sa pagsali niya sa Family Feud. Anak! Kampi kami nun, di ba? Pag-uwi ko yung premyo, pinambili natin ng Family Food. Ang ina mo, lakas mo kumain, halos ikaw nga nakaubos ng fried chicken. Pagalawang ganyan, di yan para sa streets, para yan sa street children. Ina ka? Kasi kakabait mo sa aking style, kaya nawasak iyong ngipin. Ako ang daddy mo, kaya wala kang magagawa pag sinabi ko ngayon ka dapat natuliin. Kahit mulol to sa gamit sarili niyang style, tinuruan ko siya magharakiri. And you can only walk a mile in daddy's shoes kung ang kamay mo'y hawak kiwi. Harakiri, hawak kiwi. Diba? Pag binanggit yung, pag mga bulol sa R, harakiri, hawak kiwi. Tapos ginawa niyang punchline, hawak kiwi. Anyway, kahit overtime si Harlem, ako kasi, kung hindi naman siya tournament, gaya nung kay Shea, sobra-sobra. Pero ang opinion ko dito, kung interdivision, lumagpas ng gantong oras, at hindi naman boring at talagang maganda rin pakinggan, okay lang yon. Pero pag sobrang haba na at may laylay moments na, hindi siya maipapasok hindi siya papasok sa parang sayang sulit, parang nagiging sayang. Kay Harlem, okay naman, na-enjoy ko yung kahit 2 minutes o tama, 2 minutes siyang overtime, na-enjoy ko naman siya. Ang ganda ng mga angulo niya, ang ganda ng mga napili niyang punchline. At interdivision naman to, depende na rin sa panlasa kung sino mang hurado, kung sino yung natripa nila. Kung para sa kanila, overtime is dapat bawasan. Sa akin, depende. Kung boring na ba masyado or sulit yung overtime, okay lang naman sa akin pag sulit. Pagka medyo boring na, dun ko babawasan yun. Check. Kaya ko din yan. On game! Dad? Sino mga nagko-comment dyan? Tatay ko to. Putang ina nyo ah. Mga saya ba ulo nyo?
Ikaw, tuwan-tuwa ka dyan sa kalokohan mo. Tinanong mo ba ako kung gusto ko? Kung tatay man kita, putang ina mo. Hindi ko hiling makita ka. Ang daming pwedeng ipamana, pakiyo, bakit maikling dila pa? Ang hirap tuloy mag-rap, putang ina mo. Maniwala kayo, hindi. Siya nagsabing battle na kami. Di ko alam anong pakay neto. Lagi ka nang sinasabihang bulol sa comment, ako pa napili mo, damay-damay no? Lahat ng to nagawa ko nang wala ka, Dad. Kahit bulol, sinikap ko tong makamit. Pinipilit kong galingan lagi para kumala sa lait ng bulol, ba't hinila mo ako pabalik? Ang ina mo. Alam mo ba, wala talaga akong tatay. Kaya open ako sa possibility eh. Ang galing ng mga ganong hirit ni Katana, no? Yung mga one-liner na hirit niyang biglang ganon. Ang dami niyang ganyan sa mga battles niya, kung mapapansin niyo. Kumbaga nagdadagdag talaga siya sa sa puntos kasi parang first line pa lang matatawa ka na. Tapos yung sa 4-bar setup na yun, may punches pa siya. So alam mo yun. Madalas sa ating binabato. Pero kung talagang tatay kita, sablay kamin, wag mo ko diyang inaano. Ang tagal mong nawala, pagbalik, imbis banding, ang gusto mo bate, tang ina mo. Ang gusto mo bate, tang ina mo. Kung totoong tatay kita, kahit ako yung anak, ako magtatakwil sa'yo. Hindi, tutang ina kasi neto eh. Parang gago, walang magawa. Alam mo bang matagal na din akong rapper at ito na yung chance ko para meron sanang mapala. Yung hinahangad kong respeto sa akin sa kultura, puta agarang nawala. Napalitan ng mga picture natin ni Ninong Ray at Tulala. Anong baon mo ngayon? Sa akin ka lang natuto? Tamod lang kita? Ano naman? Huwag kang ang patanga-tanga. Kailangan ba kitang i-remind kung sinong pumatay kay Sarot Obi at Jiraya? Kung sinong nag-dethrone kay Kronos mo ang kailangan ko sa iyong ipaalala. At yung Lion King, tang ina mo, hindi yung tungkol kay Mufasa. Fan lang kita. Well, dati, oo. Pero ngayon, tol, hindi na. Tinalo ka ni Luxuria, puta, ew. Di na kita idol, kadiri ka. Hinama ka lang ni Lax, dinaan ka sa tangkad, nang hina agad, opensiba. At di ka pumayag, kung ako yun, puta, suntokin ko titi niya. Oo, fan. Yes naman. Kabisado ko nga ibang doramo. At yun din ang rason, ba't limitasyon mo ay matagal ko ng kalkulado. Alam ko saan ka malakas, saan ka mahina, pati bawat butas ng tula mo. Alam ko ding pag di mo kasama yung kuya mong matangkad, tong big stage, di mo kontrolado. Bakit? Kailan ba naging magaling to? Ba't lakas-lakasan to ngayon? Quarantine battles, 2x2, dun ka kadalasan mambaon? Pag one-on-one, kailangan pandemic. Pag big stage, dapat may best friend. Anong galawang OG doon bago ka makitang magaling, puta ang daming kondisyon. Nung nalaglag sa isa buhay, kailangan daw kasi 7 judges. Tama na! Sawang-sawa na ako sa mga rason. Kung kaya mo, matagal ka na sanang nagkampyon. Kung di lang nakachamba sa akin si Sendlook, Dad, stop! Nakakahiya ka na magmaktol, kaya kinalaban na lang kita, imbis kampihan ang hirap mo ipagtanggol. Kaya ngayon, ayokong makadinig sa'yo ng lamang ako sa experience, kaya di mo kaya. Yan ay nahulaan ko namin. Di mo na kailangan sabihin. Ang kailangan mong gawin ngayon, patunayan mo sa akin. Wala akong pakit sa sinasabi mong agwat. Di ko yan kailangan sipatin. Kung tingin mo nakakataas ka sa akin po sa idol, komportable si Heidi sa ilalim. Yun. Solid yung round 1 din ni Katana. Ang dami niyang dami niyang nakuhang napagkasyang angulo sa putang ng isang round, 'di ba? Yung parang una yung nagsimula sa parang dun sa nabasag na yung ang dami mong ipapamana kasi parang claim na nga ni Harlem bago matapos yung round niya na anak niya si Katana no. Tapos sinabi ni Katana na oo nga anak mo ako pero ang daming ipapamana ba't yung Mexin dila pa ganun. Kumbaga kaya bulol yung anak niya dahil namana niya dun sa tatay, 'di ba? Parang ganun. Hindi
hindi ko alam kung doon pa lang nabasag na yung mga bulol sa R na anggulo ni Harlem. Pero, ang lupit kasi nung kay Katana kasi ang dami niyang anggulo eh. Parang mahina ka sa big stage pag wala yung best friend mo. Tapos pagka one-on-one, dapat pandemic. Yung parang magaling ka lang, ba't ang daming kailangan pag madaming kondisyon. Parang nagustuhan ko yung mga anggulo na napili niya, ganon. Kumbaga kasi yung opener ni Harlem malakas talaga eh. Yung kay Katana parang kahit hindi ganon kadiin yung mga punchlines, parang kung paano lang niya binabato yung punto, parang nga no, parang mapapaano ka eh, parang mapapasang-ayon ka niya. Ganon. Tapos nagustuhan ko din yung kala Mufasa, yung kala Jiraiya. Yun. Hindi ko alam, solid yung round 1 ni Harlem, yung pang simula niya na medyo lumalaylay sa gitna, tapos medyo umangat ulit ng konti sa dulo. Tapos kay Katana na isang diretso na maayos, ganoon. Hindi ko sigurado. Pwedeng bigay ko kay Harlem ng konti, pwede ko din bigay ng tabla. Kaso nakakalito eh, kasi nagustuhan ko yung mga angulo ni ni Katana eh. Di ko alam. Siguro sa ngayon bigay ko muna siya ng paano ba? Bigay ko muna siya siguro ng tabla, tapos sabay isipin ko na lang ulit mamaya kung anong magiging decision ko, parang ganun. Pero yun, parang gusto ko na lang manood, ayoko na lang mag-isip ng kung sino pang putang nang dapat manalo. Pero yun. Tangina mo. So yung mga anak kita, yung mga galawan mo, galawang snitch. Oh, anak nga kita, you son of a bitch. Sa lakas ng loob mo na si Luxuria, sa banat mo, iyo pang sinasali. Ang ina mo, kaya kayo nag-aaway ng kapatid mong si Saki eh. Okay, sige. Ina ka ha. So ito pala ang example ng Modus Battle MC. Yung isang buong liga ng roster, puro 3GS ang breeding. So, flip top, NBA, ano tawag sa inyo? G-League? Joke lang. M-site nagagalit. Pero putang ina kasi no roster nyo eh, no? Kanino ko ba sisimulan? Kay Shaboy. Kay Shaboy. Putang ina, napakababoy. Dapat yan binaban bilang rapper. Saan ka nakakita? Ang tagal niyang binangarap mga tungtong sa stage ng flip top, tapos nang nandun na, nakipaglaplapan lang sa battle. Yung champion, si 3rd D. Mukhang source na lowest 150. Na ang tanging player na umi-score sa kanya, etong si Nego G. Tinalo ko ni Luxuria, ikaw tinalo ka ni Casper. Si Casper. Tinalo ka nun ni Casper? Nakakalaro ko ng basketball yun sa Dumlaw. Ako tinalo na, di puta jump shot pati layup nun ni isa bitaw. Nakakita ka ng layup na hook shot? Jump shot nun, gano'n, no? Ang ina, daig si Mr. Longbam. Lahat ng tira nun, diretso, kaso kung di balibag, short lang. At ikaw, ang ina ka, imbis na naghahanda ka sa battle, at yung mga rounds mo ay piniperfect, nandun ka sa Star Maker, nakikipag-video ka ng I'm sorry, can't be. Tarantado ka pala eh. Imbis na nagkakabisado ka ng iyong mga rounds, pre, ang ginagawa mo, nakikipag-duet ka ng Be My Lady sa mga lola, tsahin at ante. Ganto yung mga tito sa birthday yan, nakala mo sila may-ari ng songbook. Ayaw magpaawat, kahit lasing na, utos sa kabas, salangan 33042. Ganto pa yung new generation ng MC na dapat ina-idol nyo? Alam niyo ba ano yung 33042? Sa video okay, 1 in a million you. Ang ina mo, di ka dapat ina-idol at hinahangaan. Ganto itsura ni Wishbone pag sumali siya sa tawag ng tanghalan. Kasi ganto ba? Ha? Ganto ba? Ganto ba? Yung sinasabi niyong Harlem na mas pinalakas at mas nag-evolve? Talaga? Eto yon. Putang ina, aga-aga kinakanta sa video okay, Pokemon. I wanna be
Tarantado! Parehas kayo ng vocal range ni Robin Padilla pag nakainom. Di ba kayo nahihiya kay M-Site? Ha? Ginagawa niya lahat para lang makatutong kayo dito sa flip-top tang ina niyo. Kakaintindi niya sa inyo. Yun, natalo siya sa MC nagiging paro-paro. Tapos pag babattle ka sa flip-top, peperado ka kay Manda. Nung bumattle ka na uli sa Motus, nag-choke ka kay Masta. Bakit? Kasi, syempre, flip-top ka na. So okay lang na magkalat ka sa ibang liga, gaya ng Motus. Yan, ganyan-ganyan, tol. Ganyan-ganyan kapabayaan ang magiging dahilan kung ba't maliit ngayon matatanggap mo kay Arik na bonus. Mukhang mag-choke dito, putang ina ka. Ang mag-choke ha? Kasi, sinasabi ko sa inyo, yagi talaga kayo pag si M-Site umuwi ng Pasig dahil sa inis at buwisit. Sa mga battle MCing tulad mo, hindi marunong lumingon, nakala mo may stiff neck sa skill set. Kasi kung di kayo marunong lumingon sa pinanggalingan, mapipilitan akong pilipitin mga ulo nyo pa 360. Pinipilit kong paintindi sa'yo to since sa diksyonaryo mo, ako definisyon ng real MC. Kung bumatal man ako ng flip-top o sunugan, malakang pakialam, mag may masilip-silip G. Isa lang malinaw, kahit gaano ako kamukhang pera, di ako babattle dyan sa pungin ng PSP. Yak. Yeah, naman. Hindi, sobrang naging wak talaga yung takba ng PSP day. Nung pasara na ng kurtina. That kasi, yung mga lineup dun, mga lang, 5-star MCs. Ganun talaga nangyari. Tanggapin na nangyari na yun. Pero, alam ko dati, nung mga luma pa yung flip-top sunugan, parang may issue, parang nagagamit pa yun ng, nagagamit pang linya na yung flip-top, UFC, yung sunugan, wrestling, WWE. Kasi Apok gumamit. So, dati pang may issue yun na parang hanggang ngayon ba naman? Meron ba rin ganyan? That's all good. But para sa akin, parang wrestling na lang talaga yung battle rap. Kaya talaga nagpapatayan yung mga yan eh. Yeah, let's just enjoy the show. Kasi para mas magets mo, Noy, sige, bibigyan kita ng analogy. Nagpapapogi ka pa lang dito sa liga, galawan ko na pang Mark Anthony. Binubulbul ka pa lang sa battle rap, nag-undergo na ako ng lycanthropy. Di ko kailangan counterin ng katana kung meron ako secondary at primary. Kasi aanhin mo sandatang mili kung milya-milya agwat mo sa target. Kumbaga palabas na ako ng kalayaan, papasok ka pa lang ng market. Nasa body bagan ka pa lang sa battle rap, nasa padamihan na ako ng casket. Ang punto ko, darating din ang araw na magiging magkarango tayo, pero sa ngayon, sumaludo ka sa sergeant. Kasi I'll make you tough, I'll make you beg, I'll make you wish that you never rapped again. I'll break your back, I'll break your neck, I'll break you in half kung aking be-breakdownin. Kaya i-all in mo na sa mga babanggiting mo rounds kasi ito na yung chance mo sa limelight. Kaya itodo mo na. Kasi eto na yung one! Eto na yung one! Eto na yung one! In a million chance of a lifetime! Lem, ano yung ginagawa mo? Ba't yung lines mo mali ata yung disenyo? Kung makapag-multi-bars reference, kala mo preparadong sak maestro? Parang tanga naman ito. Di mo ba natanggap yung memo? Gagi, sabi ni Enigma, pagandahan lang tayo magkwento. Tanga. Alam mo ba dati? Nung naghahanap ka ng agent ng sabong sa Facebook, chinat kita. Dito. Wala pa ako nun sa flip-top. Isang beses mo lang ako na-replyan, attention mo nun, di pa madaling makagilap. Pero may aaminin ako sa'yo, Lem. Huwag ka naman sana magulat. Di naman talaga ako interesado sa sabong nun, gusto lang talaga kita makausap. Ngayong may time ka na sa akin, putang ina mo, mag-usap tayo. Ang kulit ng battle nyo ni Soreno, nagagalit siya sa'yo. Halos gusto ang sakalin. Di naman sa namimili ako ng side pero mali mo din kasi dapat mo tanggapin. Sinita mo sa LB sa pagpaparakol ng aso,
Mas maigi daw ibenta ang galing, tas nung si Sorhenyo nagbenta ng aso, may problema ka pa din. Ano ba yung obsession mo dyan? Dati ka bang aso? Awang-awa ka sa mga yan. Handa ang sumira ng pagkakaibigan para sa kanilang kapakanan. Ang sarap mong iligaw mamaya dito sa Las Piñas. Tas mag-isa ka lang nang malaman mo gaano kadaming aso nang hahabol pag madaling araw sa daan. Malambot puso mo sa animals. Sila ang iyong kahinaan. Panay salita ka lang naman, asan ang iyong katibayan? Kala mo concern sa mga hayop, pero ang napiling pagkaitaan, mga manok na pilit pinaglalaban hanggang kamatayan. Tangina mo. Aso lang mahal mo, tangina ka. Bigyan mo nga ako ng tapat na sagot. Tangina mas pangaalagaan yung manok sa aso eh. Hindi naman sa takot. Pag naagat kayo ng asong kalye, ospital ka pa. Sagad sa gamot. Kahit kailan may nabalitaan ba kayong namatay dahil sa agat ng manok? Ilang manok ang hinayaan mong mamatay kanina? Ilan ang hahayaan mo bukas? Tas Poseidon ka pa, puta Diyos ka, ba't yung galawan mo tol panghudas? Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantaya lang boss ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon kahit di lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Poseidon, ano naman kung Diyos ng dagat, katauhan mo sa duelo. Malas mo lang, mas mayulente ang Diyos na galing lumang testamento. Papagawin kita ng bangka. Hindi, sige lang maglangoy. Pero anong gagawin ng dagat mo sa lumikha ng dagat-dagatang apoy? Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues ngayon ka naman nanagot. Gagawin kitang bulate tol, tas tatabihan kita ng manok. Lahat. Ang ina mo, gagawin kitang bulate tol, tas tatabihan kita ng manok. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Pues para mawalan ka ng problema sa mga tao, pag inulit ko yung paggawa ng earth, di ko na din lalagyan ng mga aso. Len, tama ka. Dapat di pinaparapol yung mga aso. Sa ngayon, saludo at respeto. Pagtapos ng event, may paparapol ako. Secret muna kung ano. Basta hindi aso yung premyo. Aso talaga. Libreng taya para sa lahat. Turing yung pamasko ko sa inyo. Ang tweet ng grand prize, kulay brown. Pinali ko ay Sorhenyo. Putang ina. Pakiramdam ko mas malakas yung round 2 ni Katana. Lakas nung round 2 ni Harlem. Pero putang ina, alam mo yon, hindi mo pwedeng baliwalain yung round 2 ni Harlem eh. Dahil yung round 2 ni Harlem ay seryoso naman, no? Para tong naging pero yun nga, gahibla lang siguro bibigay ko to kay Katana. Konti lang, gahibla lang. Dikit tong round 2, putang ina, para sa akin. Pero bibigay ko to kay Katana. Mas nagustuhan ko yung mga yung angulo yung kung paano niya dineliver. Nakakatawa talaga, tatatabi. Alam mo yun, classic na Katana. Classic na Harlem din yung kanina, kaso yun nga, ganda na naging topic ni Katana. Konti lang, siguro bigay ko to ng mga 7-8. 7 kay Harlem, 8 kay Ano ngayon kung may problema ako sa manok? Walang aawat-awat, hindi mo ako mabibitin. Kasalanan ko ba? Putang ina mo, yung favorite ko, fried chicken. Kaya wag lang, mga banat mo, talagang napakaalat. Ano ngayon kung mamatay yung manok? Ako si Poseidon, siyempre inalagaan ko lang yung mga laman dagat.
Ngayon, bias din kayo, no? Sige. Ina nyo, ha? Idol nyo to, di ba? Alam mo, bilang battle MC, sabi nila sobrang kakaiba daw ng aking angking estilo. So imagine gaano ako kasaya nung una kitang napanood bumattle sa mga video. Para sa narcissistic na tulad ko, isipin mo na lang hanggang saan inabot ng ngiti ko. Tipong kala ko wala akong tamod sa battle rap, tapos bigla makakahanap ako ng Nemo. Love na love ko kay Nisaki eh. Kaso nung napanood ko, yung huling laban mo kay Manda, may nakita akong ginawa ka na mukhang maling-mali ata. Kasi kung ang 3GS, lintik mag-shoutout, ikaw naman, iba ka tol. Sabi niyo, shoutout sa celebrity homo show. Uy, putang ina to, sina-shoutout is pakol. Pag nagpapatanggal siya ng sakit sa mga kasukasuhan niya, pinapasabay niya na din pati kalibugan niya. Kaya pala ayaw mong maligo kasi gusto mo pinapaliguan ka. Ang ina mo, isa kang linggam lyricist. Mga galawang ganyan, Breggy, Ekis. Dapat ang ginagaya mo, sila Enigma at M-Site, hindi sila Benjit, Dennis. Ang ina mo kasi mas malala ka pa kay Akata. Mas masahol ka pa kay Ponger. Kung tong Harlem kilala sa Kwipwok, tong Katana naman talamak sa Walker. Tanda mo, nung bata ka, yung napilayan ka sa iyong uncle, kakalaro mo ng Chinese garter, nagpapunta ng mga hilot yung nanay mo, pagpasok ng mga hilot, nakahubad ka na daw ng beef at boxer. Ngayong matanda ka na, walang nagbago, ganun ka pa rin ka, walang yaser. Kasi ultimo yung mga masahistang bulag na senior citizen, tinatanong mo may happy ending after. Pag umuupo siya sa mga massage chair sa Vista Mall, di nyo alam gaano kahirap para sa kanya magpigil, di magjakol. Ang ina nyo eh, no? Requirement ba talaga to, ha? Kailangan mapusok pag bagong pasok dito sa flip top. Eh, tawa-tawa ka ngayon. Tingnan natin kung makangiti ka pag ikaw na screenshot. Kasi sinapuso niya pagiging hip-hop, kaya naman pinusuan siya ni Avic. Kaso ginamit niya pagiging rising star sa flip top para magka-VIP siya sa Starfleet. Ang ina mo, hindi ko malaman sino ba nag-impluensya sa'yo kung ba't ka nagkaganyan man. Posible namang si M-Site. Teka, patagal Las Piñas din tong si Slakwan. Ina mo ha, kaya di po bakit malakas ang baker at kapit mo, di na kita mahuhuli. Bago-bago mo dito, mas lakas, pakul kid. Inan to? Kasi sa ibang liga, may dating ka, dito sa flip-top, mache-check ka. Kaya pala ginagaya mo yung tsura ni Jesus Christ kasi naghahanap ka ng kalinga ni Magdalena. Ito, bad do. Ang ina ka, asan ba si Slakwan? Ha? Yung mga repin ghetto land of Las Piñas, talaga bang ganto, pang? Tapos si Slakwan, kung umasta, akala mo taga Long Beach, kung nakatira sa gilid ng coastal. Ina nyo, hindi ko naman sa minamaliit mga Las Piñero kasi may naambag din naman kayo sa aking career. Alam nyo, ano naambag nyo sa akin? Nung 2x2 nag-amoy coastal road si Papiw. Ina mo? Kasi kung hindi mo pa nag-gets tol, gets na ba bro? O kung hindi pa, makinig ka, tuturuan kita mag-bars tang ina mo. Kasi kaya kita pinapaliwanagang katana, di para maintindihan mo. Pinapaliwanagan kita para clear yung path, sinindihan ko. Para di ka ma-segue bilang sensei, tuturo ko sa iyo yung tamang way of the katana. Favor to katana. Sarili kong tae, pinampertilize ko sa lupa para put sa flavor mo sa gana. Kasi alam namin na may future ka dito sa liga, pero now is not the time. Alam nating dalawa na yung version mo na yan, di mo pa yan prime. Kinailangan kong danasin yung low light sa career tol for you to be in a higher place. Kinailangan kong magka-ripwalk sa kumunoy ng hip-hop para dito sa ahon yung katana, makapag-Harlem shake. Kasi kahit madami akong talo sa battle, oo. Pero masaya ako makapagbigay inspirasyon sa mga rapper na may art defect. Tandaan mo, kaya malakas ang bildang yung battle rap archetype kasi ako nag-architect. Alam kong matagal mo nang pinangarap makaahon at alam kong isa buhay ang next nitong chapter. Kaya ako request tong battle na to para bago kumitil ng buhay yung katana sa inang master. Kaya, kasi ang
mahirap sa malaki expectation sa'yo ng tao, ang kailangan mong mamit, malaki din. Kaya para di ka na mahirapan, based on experience, sasabihin ko sa'yo, kailangan mong gawin. Huwag kang masyadong mag-addict, huwag kang mababaliw, at utang na loob, huwag kang tatamarin, huwag mo akong pakitaan ng kalibugan mo, katana, pakitaan mo ako ng talim. At kung manalo ka man sa laban na to, malamang ikaw ang unang talo na malugod kong tatanggapin kasi pag yung apprentice nalagpasan na yung master niya, ibig sabihin nagturo, magaling. At kung ano man ang mamating ng iyong career, di natin niyang alam kasi only time will tell. Kaya ang wish ko lang, sana ngayong Pasko makahanap ka ng happy ending mo bago pa matapos ang iyong time, Berhel. Last! Kung bakit ganito atake ko sa round 3 ko, alam ko sa ngayon di mo pa yun gets. Pero tol, salamat kasi kahit paano, binigyan mo akong chance makapagbigay ng advice sa akin 20-year-old self. I cannot. Pero tol, salamat kasi kahit paano, binigyan mo akong chance makapagbigay ng advice sa akin 20-year-old self. Nakaka-touch. Tangina mo. Tangina, ang lakas ng round 3, lakas ng round 3. Ito nga yung sinasabi nilang passing the torch. Ang lakas talaga ng over ko dito, promise, sa round 3 ni Harlem. Tangina, ang ganda nun. Binigyan mo ako ng pagkakataong ma-advisean yung aking 20-year-old self. Sheesh. Kung malalaman din natin yung backstory nito, alam ko ang backstory talaga nito, si Harlem naman talaga nanghihingi kay Katana, eh. So, oo. Possible na yun talaga yung balak niya na nakikitaan niya ng potential si Katana. Kasi nga nakikita niya yung sarili niya, yung old self niya kay Katana, and yun, kaya rin niya inaaya para mabigyan niya nga ng advice yung kanyang 20-year-old self. Ang inang ganda, nakakilabot. Tangina, nagsha-shoutout daw ako ng Espakol. Ano ba ang punto mo? Huwag mo pakialaman yung buhay ko, hayaan mo ako sa gusto ko. Boss, alala mo yung laban niya kay Sequence, nasa bat, nakikipagtalo? Balikan natin yung best friend ni Itachi. Pinatay niya yung best friend niya. Seryoso, totoo? Oh my God, ang bobo! Anong Naruto na panood mo? Gawang Taiwan ata na panood mo eh. Anong Naruto yan? Sigaw ko yung bida? Mali-mali ka magkwento porket alam mong di yun alam ni Enigma. Nag-e-explain pa. Di ba nga, para makuha niya yung Mangekyou, pinatay niya yung best friend niya? Tanga ka ba, Lem? Ang linaw eh, bago siya magpaamatay, sabi niya, don't try to stop me, tas nagpahulog na sa bangin. Si Itachi, trinay niyang takbuhin, kaso di niya na kinayang abutin. At dahil sa traumatic experience, na-awaken yung Mangekyou niya ang galing. Di ba? Di ba? Di ba, boys? O paano pinatay? Putang ina mo. Gago ka, 14 years ka na dito. Yung mga reference mo, di na mabilang kung iisipin. Ilan pa kaya sa mga yon yung katulad netong mali-mali din? Bago ka mag-reference, Google mo muna ha. Bago mo isama dun sa written kasi hindi nagbuwis ng buhay yung ninja para lang makipagtalo ay Sequence. Kagigil ang puta. Ikaw pagalit nun? Tangina ka, ikaw na nga nag-imbento? Pinagbintangan mo agad na pinatay niya, di mo naman naintindihan yung kwento? O baka masyado ang nakarelate sa napanood mong engkwentro kasi di mo dinaligtas sa pagkahulog yung sariling best friend mo. Iling Itachi ang puta, matangos ilong nun. Dad, si Itachi nawalan ng best friend dahil yung Konoha under attack. Ikaw nawalan ka ng best friend, bobo ka, dahil sa drugs. Si Itachi nung nawalan ng best friend kahit sobrang na-hurt, di niya pinakita sa mga tao. Ikaw, nung nawalan ka ng best friend, gumawa ka ng malungkot na verse, tas binanat mo kay Romano. Handa akong isuli lahat ng kinita ko, mabalik ko lang si Juan Tamad. Bahala ka dyan. Para kang tanga. Magda-drugs kayo, tas malulungkot ka, tamang...
Magdadrugs kayo, tas tamang sulat ka na. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang sulat ka tungkol sa kanya. Wala kang pake sa mga nasa paligid mo, no? Pag sa emotion na dala, dahil sa'yo, muntik na mag-relapse si Poisong Masaya. Kaya sino ka? Sino ka? Para bawalan si Sir Henyo mang-away sa Facebook. Anong pinagkakaiba mo? Eh di mo din naman kayang ma-handle yung emosyon sa mga hassle na buhay sa mga hassle ng buhay na tinata mo. Anong sabi mo? Ikaw yung nahihiya para sa kanya? Mas nakakahiya ka tang ina mo. Pinost niya lang yung kanya. Kinabisado mo yung sayo. Pinaktis mo pa ha. Huwag kasi ganyan. Pag malungkot ka, try mo din na mainda. Gaya niyan, basa kita agad. Dapat di ka ganun kadali na mapinta. Ako nga akala nung nagtattoo sa akin sa hita, ang tibay ko eh. Para daw akong manhid sa tinta. Di niya alam, gusto ko na sumuko, di lang ako nagsasabi kahit ang sait-sait na. Ganun dapat ha. Huwag ka iyakin. Sana naman matuto na to. Walang may pake dyan sa damdamin o mga pagdurusa mo. Wala ka talagang kwentang tatay. Nanlumo ako. Ikaw yung ama pero magpakalalaki ako pa nagturo sa'yo. Pero kung iiyak ka pa din, di mo mapigilan, luhay patagong pinupunas, dulot ng di maiwasan na lungkot na sa puso mo bumubutas, tumawag ka lang sa taas, siya ang tanging makalulunas. Ang mga isda kahit di lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Round 15, Day 2. Harlem vs. Katana. Mag-iayos 5 beses para sa ano ng pareho. Ang boto ng Orado. 3-2. Mag-iay para kay Katana. Yo, para sa akin, ilagyan ko ang taas ng ano. Basta, nakina-idol ka rin. Shoutout lang sa Black Manila, Casa Coco Amadeo, Boss Jamie Chop, Celebrity Home Massage, Daming Tattoo, G's Hot, sa mga tropa natin dyan, Real Jokes, Killions, Lucentric, Tropa Admiral, Team Expansive. Salamat kaya. Kasi inyo 7 judges eh. Shoutout kay Katana. Nag-enjoy ako sa battle na to. Shoutout Con Manila, Black Manila, Oda Darat, Anelida, lahat ng mga tropa. Ahon. Alright!